Magandang araw po mga kabarya. Ang i-check natin ngayong araw or bubuksan kong package parcel from GRS na natanggap ko from Dagupan kay Sir Eugene. Pagkatanda ko, nakuha ko to sa online auction niya sa Facebook. Si Sir Eugene ay isang admin sa isang Facebook group. I-flash ko sa screen para makita nyo rin. Marami siyang pinopost dyan na naka-online auction, and sometimes nagko-close lang siya sa mababang price. Kaya nung ito na-avail ko to, masyadong mababang presyo. Kaya thankful ako. Thank you Sir Eugene. Napaka-legit po ng taong ito at fair kung umano sa auction, kahit na alam ko lugi siya dito sa price na nakuha ko. Pero dahil patas siya kung lumaban, binigay pa rin niya kahit alam nating medyo lugi po talaga siya, honestly, kasi familiar ako sa presyohan nito. Ito yung si Rizal. Ito yung Emilio Aguinaldo na 1969. Yun yung nakuha ko sa ano niya, sa parang katulad nito. Actually, yung napanalunan kong coin, nakuha kong coin sa auction niya, meron na rin ako. Adjust lang natin yung ilaw. Okay. So, parang ganito din yung nakuha ko kay Sir. Pero pagka ano ko dun sa online auction niya, dahil mababa pa yung price, nag-bid na lang din ako. And fortunately, nakuha ko siya, and I think mas maganda yung quality nung nakuha ko kay Sir Eugene. Kaya excited akong buksan to. So, thank you po Sir Eugene from Dagupan. Natanggap ko na po yung item na padala nyo. So, this is it. Buksan na natin. Okay. Isang item lang siya. Ito lang yung napanalunan ko sa auction ni Sir. Ang laki ng box. Tabihan natin. So, ito na po yung Aguinaldo commemorative coin 1969. Ayan. Oops. Balot na balot ng GRS packaging. Sagana pa si Sir sa GRS na packaging tape. Dito kasi yung branch dito sa amin, hindi na namimigay. Oh no. Akala ko binalot ni Sir ng tape yung capsule, hindi pala. Kaya napasabi ko, oh no. Okay, so this is it. Ayan na, nagpakita na siya. Slowly na lang tayo para hindi ma-damage pati yung lagayan. Okay. Ayan. So, ito na po yung item na nakuha ko kay Sir Eugene, and I think pareho lang sila na. Buksan natin. Okay. Wow. So napakaganda pa ng condition. I think ang tawag dito ay proof like ang tawag sa ganito. 1969. Ito yung kanyang nakasulat dyan, 100 taon kaarawan. Focus natin. Ayan. So almost BU, pero hindi siya BU, hindi ko siya matawag na BU. Pero ito yung sinasabi ng 1969 proof like na ano, silver coin ni Emilio Aguinaldo. Ika 100 years niya, nakasulat, ika 100 taong kaarawan. So centennial pala niya ito. 100 years. And then sa likod, ayan, Republika ng Pilipinas. And then yung logo natin ng sagisag ng bansang Pilipinas at nakasulat peso. So hindi natin alam kung 1 peso, but for sure 1 peso. Kasi kung 2 peso dapat may number 2. So yan siya ay 1 peso 1969. 1869 to 1969. So ito rin yung isa ko, katulad lang sila. Buksan din natin tong isa ko. So dalawa na bali yung ganito kong barya. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa Aguinaldo, kaya hindi ko masyado to silang tinatangkilik. But anyhow, nung nakita ko yung sa auction ni Sir, mababa pa kasi siya eh. So yung regular nito, pricing nito nasa 2,000 peso. Pero mas maganda yung sa kanya kaysa dito sa luma ko. Dito kasi sa luma ko, hindi ako sure kung papansin nyo, meron siyang parang acid test ba yan? Hindi ako sure, pero may mga area kasi na medyo dull siya, parang may tumulo na yung kanong parang liquid, parang may liquid na ano. So I'm not sure kung acid test yan. Yung mga expert nila makakano. Sa likod wala naman. Doon lang sa harapan. Sa harapan pa talaga nila tines. Okay, sana kung sa likod lang. Kaya hindi ako masyadong nagustuhan to. So nung nakita kay Sir, nagbid ako kay Sir Eugene. So mas maganda yung quality nitong kay Sir Eugene kaysa akin. Pero mas mababa yung price niya kasi nga sa auction ko siya nakuha at konti lang yung mga nag-bid during that time.
So ako yung nanalo. It's below 2,000 peso while this one nabili ko in 2,000 peso. So yun yung kaibahan ng price nila. So ang silver content para sa bariyang ito, according sa Numista website, meron to siyang 90% na silver. Piso coin, same size lang din po sila sa mga 25 peso na commemorative silver coin na diameter of 38 mm. Then yung weight nito nasa, pagkaalam ko, nasa 26 grams. Ayan. 26 grams, then 90% na silver. Kaya mahal yung presyohan nito. Dati, last year, umaabot to siya ng 2,100 to 2,300. And this time around, nasa range na lang to siya kasi bumaba yung mga presyohan natin pagpasok nitong pandemic na nasa 1,500 to 1,800. But this one, magkano ba yun sa auction? Masyadong mura to, nakuha ko sa auction, di ko matandaan kay sir. Kaya so thankful ako nga, nag-close siya sa auction sa mababang halaga. So matawag na jackpot, ganun. So thank you po sir, na-receive ko na yung item. Sir Eugene, maraming salamat po. And then since topic natin ngayon si Emilio Aguinaldo, check na lang din natin yung iba pang Emilio Aguinaldo na commemorative coins. So kung ito siya ay 1969, meron din pong 1975 kasunod ng 1969. Okay, tabi ko lang to. Sumunod yung dalawang variant na Aguinaldo 1975. Ito na sila. Pagkatanda ko, tatlo pala to, 1975. Pero yung isa na 1975 na proof, hindi siya individual na kaano. So ayan, dito makompare natin. So yung ito na side, this one is yung proof like, yung BU, parang katulad kanina na makintab. And then ito naman yung matte finish. Kung mapansin nyo, dull yung kulay niya, hindi siya makintab. Pero ang kagandahan dito, kahit di siya makintab, meron siyang mint luster. Pansin nyo, may umiikot-ikot na ilaw. Ayan. Yan yung mint luster, o kaya sa ibang bansa tawag nila ay cartwheel. Yung cartwheel na yan yung palatandaan na unclean or untouched yung coin. Kaya bawal na bawal nating hawakan. So yun yung nakakaganda sa kanya. Kahit sabihin natin hindi siya makintab, pero meron siyang cartwheel. Sa mga collector, yan yung gusto kaysa dito. Dito kasi sobrang kintab lang siya, pwede kang manalamin, pero hindi siya proof like lang. Ito naman yung matte. Ayan, makita natin kaibahan. And then 1975, meron din 1975 na isang variant. Dito siya nakalagay sa set. Ito yung proof na 1975 na Emilio Aguinaldo. Okay. So dito na set, ayan. Meron ditong naputol-putol na yung cutted, pero hindi ko pinutol yan. Yan yung proof, nandito siya sa set. Yung iba, mga reseller, pinuputol nila to, tapos binibenta ng tingi-tingi para mas madaling ma-dispatch. Kasi kung ibilhin natin siyang isang set, medyo mahal. Kaya tinitingi-tingi nila. So yan yung pagtabihin natin para ma-check yung kaibahan. So yun, matte, BU or proof like, and then yung proof. So yan yung kaibahan ng mga bariya. Yan yung tatlong Emilio. Disregard muna natin si Marcos dyan. Yan. Tatlong Emilio na sila. Matte, proof, and proof like. So yan po yung mga bariya ni Emilio Aguinaldo noong 1975. Parehong silver. Okay? Yung silver content, pare-pareho lahat. Kaso lang, kaya mas mura pala to siya. Hindi to siya umaabot ng 2K. Itong matte at saka BU. Madalas yung price nito nasa 1,500 lang. And then dati, last year, umaabot to siya ng 2,000, minsan 1,800, pero ngayon nasa 1,500 na lang sila. Dahil, yung ano pala, proof, ito siya medyo mahal. 2,000 to 2,200 yung price. Pero yung silver content nito, kumpara dito sa 1969, itong 1975, yung proof content niya ay 50% na lang. Itong sila. So, kaya hindi siya ganun kataas. Ito siya mas mamahalin kasi 90% silver and then 26 grams. Ito namang sa baba, yung 1975 ay 50% na lang silver, same 38 mm diameter. Kaso lang mas mababa siya ng 1 gram, 25 grams. Yung vintage nito ay 37,000. Sa bariyang to 1975. Yung 1969 nasa 100,000 pero mas mataas yung content ng silver. Kaya mas mataas yung demand niya kumpara dito sa 1975. Bargain lang madalas tong 1975, lalo na yung mga proof, hindi masyadong pinapansin sa auction o kaya sa mga naka-sale na item. So yun po yung mga Emilio Aguinaldo.
May isang set. Ito sila, mga naka-individual. And then yung 1969. Ayan. Since nabuksan natin si Aguinaldo, merong latest din na ginawa noong 2019 ang Bangko Sentral. Ito yung Nordic Gold. Ayan, meron akong dalawang copy na 100 peso. Ayan, 100 peso na commemorative coin of Emilio Aguinaldo. 150th anniversary. Ayan. Okay, sa likod niya, ayan, pagtabihin natin. Ito yung likod niya. Yung specification, nandito na rin, Nordic Gold. Yung composition, copper. Tapos, diameter 34 mm, weight 15 grams. Ayan. So, yung sa likod niya, Kalayaan at Kasarinlan. Andyan yung kanyang monumento, dyan sa may Cavite, sa bahay niya, 150 years. And then yung harapan, Republika ng Pilipinas at 100 peso. Nung nakasulat na dyan, General or President? Check yan. General pala. Akala ko President. Ayan, focus natin. General Emilio Aguinaldo, 2019. 2019 pero nasa December na kasi to siya banda. Kaya na-release to siya ng Bangko Sentral. Pagkatanda ko, 2020 na. 2020. So, yan po lahat sa mga collection ko. Yung mga coins na Emilio Aguinaldo. Meron pa dito yung sumunod na masyadong mamahalin na. Yung dalawa na sila, si Emilio Aguinaldo. Parang ganito lang din yung disenyo. Pero katabi niya si President Fidel Ramos. So, napakamahal din yun. 1998. Philippine Centennial. And then, meron din isa, yung proof na 1998. Mag-isa na lang siya. Parang ganitong disenyo din. Proof siya. And then, meron siyang box, yung kulay green at certificate. Green box tawag ko doon kasi madalas ko nakikita green box. Napakamahal. Napakamahal ng bariyang yun. Kaya hindi ko na yun, tinitingnan ko lang siya pero hindi ko na siya hinahabol pa. And aside from Bangko Sentral, ayan, meron din pong ginawa yung isang private company or mint dito sa Pinas. Ito yung gawa ng Numisworks. Asan yung certificate niya? Ayan. Tabi lang natin konti. Tabi-tabi kayo. Kasi mga so, ito yung gawa ng Numisworks noong anong year ba ito nilabas? 2021. Yan. 2021 sa Independence Day. 123rd Commemoration of Philippine Independence Day. Yun pala yun. Hindi ko na natandaan. So, dito sa loob, 40mm, zinc alloy, silver plated to siya pagkatanda ko. So, meron din siyang parang literature, then specification, and then sino yung artist, andito, Numisworks. Ayan. Si C. Yambao, yan daw yung artist na gumawa nito. Ano yung stamp nila. So, ito yung gawa. Ang pagkakalam ko kasi yung nangunguna dito sa Numisworks ay si Sir Amaro. Kilalang kilala yan sa Facebook. So, ito yung gawa nila ng 2021, proof finish, Araw ng Kalayaan, finiture nila din si Emilio Aguinaldo. At sa likod, yung watawat ng Pilipinas. And then, ano bang nakasulat dito? Hindi ko masyadong mabasa. Focus natin. Ayan. Hindi ko masyadong mabasa sa sobrang liit. Parang may Panginoon, ang bayan na kanyang, ano ba yan? Hindi ko masyadong mabasa sa sobrang liit. Okay, basta may bandila dyan. Then may sundalo na naka green beret at nagsaludo sa bandila ng Pilipinas. So, I think magkano lang ba ito dati? Hindi ko matanda. Nasa 900 lang ata ito dati. Yung silver. Yung ito siya, silver plated lang po yan siya. Yan siya dito. Plated. Nakasulat sa, ano niya? Ayan, focus natin. Silver plated, proof, embossed. Yun daw yung finish nito. Vintage, 500 pieces. So, itong background ako na lang nagawa kasi mas cute kasi pag may background photo. Plain white lang po yan siya originally. So, yan yung gawa ng Numisworks. At syempre, meron ding ginawa si Alamat. Itong kay Alamat, anong year ba ito? Bago lang to kay Alamat eh. Anong year ba niya ito nilabas? Di yata nakabanggit. Pero I think this year lang din to si Emilio Aguinaldo nila. This year lang to siya. So, andito rin yung first president of the Philippines. Ayan, yung finish, proof deep mirror. Anong kaibahan ba nila? Halos pareho lang. Yung terminology lang nagkaiba. Ito siya, gold-plated, 24K gold-plated, naka-slab. Okay. Yung isa naman ay silver na plated. Yun yung kaibahan nila. So, parehong maganda. Yun nga lang, puti, tsaka gold. Kulay. And dito kay Alamat, meron siyang coin lang, meron ding coin with box, at meron ding ito na, coin in slab. Ito sa akin pinili yung naka-slab kasi may picture siya.
Okay, so far yan po yung mga collection ko sa mga Emilio Aguinaldo na medal. Medal to sila dahil hindi sila coin. Yung mga coin, may denomination sa likod. Ayan, peso, 100 peso, and then ito siya, yung isa, saan ba yun? 50 or 25? 25 peso. So yan sila may mga denomination. Pagkalam ko, yan yung mga commemorative coin at yung mga wala is medal. And then dito rin, tingnan na rin natin si Emilio Aguinaldo and banknote. So, dalawang klase yung banknote na variant nito. Isa yung black, itong naka-frame. Tabi natin sila. Kasi maiksi lang yung mesa ko. So, ito yung naka-frame. Black yung serial number. Okay? Yan yung palatandaan na ibang variant na siya din. Bangko Sentral ng Pilipinas, 40 years anniversary. So, isang frame po to siya. Kasi, nabili ko na kaganito na. Uncut ang tawag nila o kaya hindi naputol, parang 1, 2, 3, 4, so 8 pieces sila, kaya pre-name ng may-ari, binili ko na kaganito na. Ang second variant niyan ay yung red, yung serial number, at marami pang mga ganito na may mga commemorative. Meron din dito isa na banknote na Emilio Aguinaldo, yung si Corazon Aquino na may logo ata dito, yun yung presidential logo ata yun, yung nakatatak sa commemorative na banknotes. Okay, so yan po lahat yung mga collections ko for Emilio Aguinaldo. Ito yung mga coins. So bali yan na po lahat yung mga commemorative coins and banknotes na meron ako for Emilio Aguinaldo, and also yung sa gawa ng mga numisworks at yung sa alamat. Siyempre, hindi pa tatalo yung nakaset. Okay? So, maraming salamat po mga kabarya sa panonood. Please subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga ibang nanonood, please comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. So, ito po yung pinakamagandang gawa ng Emilio Aguinaldo, yung pro finish. Okay, meron pang isang proof yung nabanggit ko kanina, yung 1998 na sobrang mamahalin, hindi ko na talaga sila ma-afford. Yung naka-box na Emilio Aguinaldo 1998, year 1998. Yung mga nakakuha nun talagang medyo diehard masyado lang, o kaya may extra money talaga para dun. So far, happy na ako dito sa meron ako. Mga silver din naman sila, and highly collectible din. So maraming salamat po mga kabarya, maligayang Pasko at happy hunting po